di limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos? That's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes. So parang ganito po, itong tinakaupuan natin ngayon. Taas. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. Or than pa. Dati-rati akala nila kasi billions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga na isang kaibigan ko, kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kasi hindi mag-cash. Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos isang bedroom, ko-convert nila into a room vault. Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes. Good afternoon, Jessica. Good afternoon sa ating mga viewers. Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Well, nag-umpisa yan nung nagsalita ko sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Pagkatapos noon, after 2 weeks, hindi ko alam na pinost pala ng PNP yung aking video, speech. At doon na, nag-create na ng controversy. Naging viral siya. So, marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan. Kasi I challenge Congress noon about good governance. Tapos, maya marami na kukumbit sa akin na huwag mo na ituloy. Character demolition, character assassination. Sabi nila sa akin, kawawa ka lang yan. But I decided to pursue the advocacy. And nailala ko ngayon sinabi ni Senator Lacson Medji, in the fight against corruption, you'll find out that, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. And alala ko na tumawag doon sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Ito yung ini-sponsor ni Sir Jesse Robredo Foundation. So, kumontak ako sa kanila. And from there, nakausap ko yung mga young people behind the program. And then finally, we started discussing, and then nagkaroon kami ng focus group discussion, and then we build the Mayors for Good Governance na. Karoon ng 4GG. Kaya itong logo na to, itong logo na to, creation to ng mga bata, mga young leaders to, Kaya nakakatuwa pa. Tapos after that, nagkaroon kami after just a few weeks, nag-usap na kami na ilo-launch namin. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. 56 lang ang nag-signify. At wala kaming ginawang filtering. Kaya nung nag-uusap kami ng mga conveners, nandiyan sila Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor Marcy, Mayor City Hataman, Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan. Pinag-usapan namin paano yung filtering. So sabi ko sa kanila, let us assume na people change. Assuming na meron na silang mga bad practices, well, when they join good governance, pwede sila mag-change. So, tananggap namin. Kami nag-filter. And then, 56, after mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Tapos nagkaroon ng election. Nagkaroon kami ng elections. Bale, bumaba kami ng 132 kasi marami doon ang hindi na tumakbo. We have 5 of our mayors na naging congressmen. 3 yung naging governors, pero kami 2 naging vice governors. The rest, nag-elevate na sa vice governor, councilor. Iba hindi na rin tumakbo. 132. So we we established certain parameters. Tapos, kinausap namin yung aming secretariat because we have young people. They did their own workshop. Nagkaroon kami ng workshop din sa Baguio. Then finally, we realized na, 77 na lang pala na iwan. Kung talagang i-commerce siya doon sa doon sa compliance sa parameters. So ngayon, nag-publish kami na we're again open after the election. We're open and around 80, nagulat nga kami na 80 kaagad ang daming nag-apply. So we're now doing
background check or talking to certain people para tutulong sa amin na i-background sila. Meron na rin kami mga na-reject din. So, tuloy-tuloy yung aming filtering at yung background investigation. So, ilan na pong miyembro nyo ngayon, Mayor? Sa ngayon, 77. Para ang konti. Precisely. Parang ang nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you? Paano sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos, ayaw nilang maging matinong at malinis at tapat na mamumuno. Ganun, parang ganun ho ba? Good question. Alam mo, sa 202, lumalabas na 11 point something % lang yun. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit tayo mag-join? Maraming factors bakit tayo mag-join. Pero isang malaking factor is natatakot sila. Baka mawalan sila ng tubig sa gripo. Kasi binabantayan din sila. Mawalan ng tubig sa gripo? Ano ibig sabihin nun, Mayor? Mawalan sila ng pondo, mawawalan sila ng funding sa mga Ganun mo ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga it's a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. But it's such a lonely fight, Mayor, ha? Out of 4,400, wala kayong 200. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private sector. From SGB, from the Management Association of the Philippines, even from the American Chamber of Commerce, pati dun sa PCCI, pati mga Rotary Clubs, Lions Club, meron pa yung mga Phoenix, meron pa yung mga People's Managers of the Year. Ang daming sumusuporta sa amin, yung mga young leaders ngayon, dami na. Kaya kung tumitingin ako sa likod, ang dami na rin nakaganon. Nakasuporta at lalo-lalo na ngayon. Ito nga dahil dito sa pahayag ni Presidente, yung strongly worded na message niya, mahiya kayo, and then we came up with some comments. Doon na na-highlight na lahat. Kaya na naman ako nasama na naman dito. Tirating pinaglalaban ko lang yung ibang mga projects lang. Alam ko na talagang meron kaming mga pakitang mga ebidensya. Paano nyo ho ba na-discover yun, Mayor? Na yung cat's eyes, yung mga pagkainailawan sa kalsada, umiilaw din. Yeah, oo. Paano nyo na-discover yung mga anomalyang yan, yung mga barrier, yung mga anti-erosion na mga net? Paano nyo ho nakita na may anomalya sa procurement po noon? Unang-una, nakikita ko na bakit ang daling bumabagsak. No? Tapos, humihingi ako ng data, information, o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapahikot ako. Minsan nga, nag-request na ako through the Regional Development Council. Very strong na dapat yun to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts. Pero, ang sabi sa akin ng DPWH, bigyan ka na lang namin ng link. Pinuksan namin yung link. 1 linggo na kaming click ng click. Kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study. Doon namin nabisto na. Hindi pala. Sa bawat square meter pala nung rock netting na yon, iba-ibang klase kasing system May offensive, may passive, may active, passive. Average, about 4,300 lang pala yung square meter. Meron ng profit yung contractor. Pero lumalabas 25,000 square meters. According to that study ng NEDA, talagang empirical data yun. Ang laki pala Billions yung tinignan namin ngayon.